Siselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulat si Raymond nang makita si Charlene sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito, kaya agad niyang tinanong kung anong dahilan ng pagparito niya. Maingat ang naging sagot ni Charlene. Wala raw siyang ibang intensyon kundi ang masigurado na ligtas sina ni Raymond at Libby. Ramdam niyang may panganib na nakaambang muli at hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nasisigurado ang kaligtasan ng mag-ama. Napakunot ang noo ni Raymond. Hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang mga hinala ni Charlene. Tanong niya, ano bang naiisip mo at sinabi mong nasa panganib kami? Diretsahan ang tugon ni Charlene. May binabalak na naman daw na masama si Divina. Hindi ito ang unang pagkakataon at batid ni Charlene na kayang-kaya nitong gumawa ng paraan para saktan ang mga taong humahadlang sa kanya. Sa ospital naman muling nagkaharap sina Charlene at Divina. Hindi na napigilan ni Charlene ang magtanong, bakit biglang naging concern si Divina kay Dado? Gayong noon pa man ay wala naman itong pakialam sa kalagayan ng matanda kahit pa alam na nitong may sakit ito. Sanay na sanay naman si Divina sa pagbabalat kayo. Sa malamig ngunit mapanlin lang na tono, sinabi nitong natural lamang na mag-alala siya para kay Dado, lalo na't ito raw ang turing na ama ng anak niyang si Princess. Ngunit imbis na sagutin ang tanong, binalik pa ni Divina ang usapan kay Charlene. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para manggulo na naman? Sa puntong iyon ay narinig lahat ni Princess ang palitan ng salita ng dalawang babae. Dahil sa likas niyang kabaitan at sa takot na lumala pa ang tensyon, mas pinili ni Princess na paalisin si Charlene, ang tunay niyang ina, nang hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Samantala, sa loob ng ospital ay naudlot ang mahalagang pag-uusap sana ni na Princess at Dado. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi na kinaya ng matanda ang pagod at nakatulog ito bago pa man masabi ang mahalagang bagay na gustong iparating sa anak. Nag-aalala si Princess nang mapansin niyang nawawala rin ang cellphone ni Dado. Dito na siya nagsimulang magduda, parang may gumagawa ng paraan para hindi niya malaman ang katotohanan. Sa isang pribadong usapan ay nasabi ni Baby kay Princess na may nabanggit si Dado sa kanya. May mahalaga raw itong natuklasan, isang bagay na dapat malaman ni Princess, isang revelasyon na maaaring magbago sa lahat. Hindi nagtagal tinanong ni Divina si Princess tungkol sa napag-usapan nila ni Dado. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Princess na may dapat daw siyang malaman, isang bagay na may kinalaman kay Divina. Biglang natigilan si Divina. Kinabahan siya, nataranta. Nabitawan niya ang hawak niyang shoulder bag. Tumilapon sa sahig ang ilang gamit kasama na ang isang papel na hindi niya inaasahang mauhulog sa harap mismo ni Princess, ang DNA result. Napansin ito ni Princess at agad na pinulot ang papel. Pilit itong inaagaw ni Divina ngunit huli na ang lahat. Nabasa na ni Princess ang nakasulat, isang matibay na katunayan na hindi sila magkadugo ni Divina. Nabunyag ang malaking sekreto ngunit para kay Princess isang tanong pa ang kailangan masagot. Kung hindi si Divina ang nanay ko, sino ang tunay kong ina? Ang kasagutan ay nasa kamay ng taong tinangka ni Divina na patahimikin magpakailanman, si Leilani. Hindi alam ni Divina na si Leilani ay buhay pa. Sa tulong ng isang taong may malasakit sa kanya, naisalba ang kanyang buhay at kasalukuyan siya nagpapagaling sa ospital sa isang lihim na lugar. At habang unti-unti siya nakakabawi ay unti-unti ring bumabalik ang kanyang lakas at determinasyon, isiwalat ang lahat ng kasinungalingan ni Divina. Kapag siya'y tuluyang gumaling, babalik siya, hindi lamang upang itama ang mali, kundi upang panagutin si Divina sa lahat ng kasamaan nito. Kaya kung isa ka rin sa mga nananabik na makita ang pagbagsak ni Divina at sa pagbabalik ni Leilani para ilantad ang katotohanan, ay click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka na mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.